Naghain ng reklamong cyber libel sa DOJ si Senadora Risa Ontiveros laban sa 6 na personalidad na anyay nagpakalat ng mapanirang video ni alias Rene. Sinampahan din ng reklamong cyber libel si Michael Maurilio na nagpakilalang alias Rene. Sinabi noon ni Maurilio na tinakot at binayaran umano siya ng senadora para tumestigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Itinanggi ni Ontiveros na binayaran si Maurilio at sinabing si Maurilio ang nag-alok na tumestigo kaugnay ng umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang miyembro ng kanyang religious group. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, hindi muna siya magkokomento hanggang hindi formal na natatanggap ang summons kaugnay ng reklamo. Hindi pa niya nakita ang kopya ng complaint. Sabi naman ni Banat Bay, ginagamit ng senadora ang libel laban sa mga kritiko. Tinawag naman ni Tio Moreno ang hakbang bilang legal harassment at bullying. Habang si Ka Eric Celis, tinawag itong pag-atake sa free speech at freedom of expression. Sinusubukan pa po naming makuhanan ng pahayag ng iba pang respondent sa reklamo ni Ontiveros. Dahil sa kawalan ng tulay, nanganganib ang mga tumatawid sa isang rumaragasang ilog sa Barangay Puray sa Rodriguez Rizal. Kaya para may ligtas na daanan, ang mahigit 4,000 residente doon, ipagpapatayo sila ng bago at matibay na Kapuso Tulay ng GMA Kapuso Foundation. Tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, lakas loob na nilulusong ng mga estudyante sa Barangay Puray sa Rodriguez sa Rizal ang rumargasang ilog. Bukod sa mga gamit, ay bitbit na rin nila ang mga sapatos. Makapasok lang. Sa ilog din tumatawid ang mga guro habang sinisikap na huwag mabasa ang mga dalang modules na gagamitin ng mga estudyante. Hirap din ang mga katutubong dumagat remontado sa lugar na itawid ang mga binebenta nilang root crops. Pag ito po kasi bahang-baha, yung aking mga kamag-anak na mamaybay sila ron, diyan sila dumadaan sa gubat para lang makalusot sila rito sa kabila. Halos wala naman kasing yung tuloy-tuloy na daan. Kumbaga may higit 1 oras din. Ang kanilang kalbaryo nasaksihan ng GMA Kapuso Foundation. Kaya bilang tulong, sisimulan na natin ang pagpapatayo doon ng 50-meter long cable-suspended concrete and steel hanging bridge sa ilalim ng ating Kapuso Tulay para sa Kaunlaran Project. Napili natin ito. Tinamaan kasi siya ng 2 malakas na bagyo. Itong bagyong Karina last year at saka yung bagyong Enteng. Hindi sila makatawid. Ang taas-taas nung tubig. Sisiguraduhin ho natin na hindi na ho kayo maa-isolate. Naging posible ang proyekto dahil sa pakikiisa ng ating sponsors, donors, partners at volunteers. Ang ating participation dito, hindi lang sa security, but kasama tayo na tutulong para mapabilis ang pag-construct ng tulay. Ang physical na contribution natin dito ng LGU ay yung mga aggregates. Aggregates tayo and then to facilitate yung mobility ng lahat ng mga materyales. Tulungan po natin ang muling pag-unlad ng mga taga-Puray. At sa mga nais na mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lawolier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Target ng Administrasyong Marcos na wala nang babayarang kontribusyon ang mga PhilHealth beneficiary. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, tinatrabaho ng gobyerno na dahan-dahang mabawasan ang kontribusyon ng mga miyembro hanggang sa maabot yan. Palalawakin din niya ang coverage ng PhilHealth. Sinabi yan ni Pangulong Marcos kanina sa okasyon ng pamamahagi ng mahigit 300 patient transport vehicle na pinondohan ng 1 bilyong piso ng PCSO. Pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Siguro yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang.
May sapat ng bilang para manatiling Senate President si Senador Chis Escudero batay sa pakikipag-usap ng GMA Integrated News sa mga magkakaalyadong senador. Kabilang dyan ang ilang maka-Duterte at ilang tumakbo sa ilalim ng senatorial slate ng administrasyon nitong eleksyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Naghayag ngayon ng suporta para kay Senador Chis Escudero ang tinaguriang Duterte Block sa Senado para manatili siya sa pwesto, ayon kay Senador Bato de la Rosa. Nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba. Ay kayo, sir. Ako, nakapirma na ako. I don't know kung nag-usap na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Block, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Chis Escudero. Bukod kay De La Rosa, kasama rito sina Senador Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at magkapatid na Mark at Camille Villar. Batay sa aming pakikipag-usap sa mga magkakaalyadong senador, lumalabas na para rin kay Escudero ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, magkapatid na JV Ejercito at Jinggoy Estrada, at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. His stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Pag impeachment na ang pinag-uusapan, kanya-kanya kami ng decision dyan. Ito namang sa leadership, nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa partido na we will vote as one, as a block, no? Yung una 4 kami, naging 5, naging 7. Kung sino yung makakatulong sa mga pagsusulong ng mga programa na makakatulong sa mga mahirap. I think hindi lang siguro nagpapatawag si SP Chis ng caucus as a whole, no, the body as a whole, but I think he talks to them as blocks or as groups. Kung tuloy ang kanilang pagsuporta kay Escudero hanggang sa magbukas ang sesyon, meron ng 13 boto si Escudero o mayorya. Pero tuloy pa rin daw sa pangangampanya para kay Senador Tito Soto ang kanyang grupong Veterans Block na binubuo ng 5 senador. There are many caucuses that are happening still right now. I believe Senator Legarda has been meeting also several individual senators. Senator Soto as well and Senator Ping Lacson are meeting individual senators. It's a slow process, but eventually we'll never know. On the 20th of July, we'll see what happens. Hindi pa malinaw kung para kanino ang ibang senador, pero nababanggit ang mga pangalan ni na Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa mga magkakaroon ng komite kung mananatili sa pwesto si Escudero. Nang aming tanungin, sinabi lamang ni Pangilinan na hintayin na lang ang pagbubukas ng 20th Congress habang wala pang tugon si Aquino. Si Senador Risa Ontiveros na nangampanya para kina Pangilinan at Aquino noong eleksyon, sinabing mananatili siya sa oposisyon. Hindi ako na-hurt, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin na palakasin yung oposisyon, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. Nababanggit din ang pangalan ni Senador Win Gatchalian sa mga mabibigyan ng komite. Hinihingan pa namin siya ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot langit ang pagtataka ng ilang beachgoers sa Portugal. May namataan kasi silang tila higanteng tsunami, pero ulap lang pala. Anong klaseng ulap kaya ito? Para takasan ng heatwave na nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Europa, ang takbuhan ng ilan, mga beach. Pero sa halip na mapreskuhan ang ilang beachgoers sa Buarcos Beach sa Portugal, nanlamig sa kanilang nadatnan. Mistulang isang tsunami na papalapit sa dalampasigan. Pero kung titignan maigi, hindi ito higanteng alon kundi isang ulap. Sa takot ang ilan sa mga naliligo na paahon, habang ang iba agad na binidyohan ang pambihirang view. Ayon sa Pag-asa, ang namataan sa Portugal, isang rare na ulap na kung tawagin roll clouds. Isa siyang roll cloud, which is a form of an Arcus cloud. Merong rolling effect na nangyayari dun sa nakikita natin na
na angulo. Usually associated yan sa pag-ikot din ng hangin na nanggagaling dun sa thunderstorm na siyang pinanggalingan ng roll cloud na yun. Ang roll clouds matatagpuan sa mababang parte ng kalangitan, pero hindi ito dumidikit sa lupa. Horizontal o pahalang ang ulap na ito, parang isang malaking rolyo o tube sa langit. Hindi rin sila konektado sa ibang ulap gaya ng thunderstorm clouds, kaya hindi ito nagdadala ng ulan. Gayunman, maaaring sinyalis ito ng papalapit na pagbabago ng panahon. Talagang reason yan is the thunderstorm itself. Typical yan na nangyayari sa mga continental areas but not dito sa may tropical regions kagaya ng Philippines. Ang heat wave kasi is associated sa temperatures. Regardless kung meron mang mabuong mga thunderstorm, kung ang temperature mo talaga is abnormal, masasabi natin na magkakaroon nga ng heat wave. Pero alam niyo ba kung paano nabubuo ang mga pambihirang ulap na ito? Kuya Kim, ano na? Kapag bumubuga ang malamig na hangin, tinutulak nito ang mainit at humid na hangin pataas. Habang umaakyat ang mainit na hangin, lumalamig ito at nagko-condense. Dito nabubuo ang isang ulap. Kapag merong wind shear o yung pag-iba ng direksyon at bilis ng hangin, umiikot horizontally o pahalang ang ulap. Kaya nabubuo ang tila rolyo o malatubo na hugis ng isang roll cloud. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Layag na layag ang Wilka shippers nina Will Ashley at Bianca De Vera sa outside world. Ang kanilang TikTok entry na ipinost ni Will may 12 million views na at 2 million likes. Kuha ang video niya nang magbalik bahay ang housemates para sa kanilang Thanksgiving party. London workation mode on ang Juliver. Ilang tourist sites ang hindi pinalampas ng couple sa kanilang trip sa London, kagaya na lang ng Big Ben, Buckingham Palace at Stonehenge. Naroon ang Juliver para sa London Barrio Fiesta 2025. Wow! A sweet birthday surprise ang inihanda ni Max Collins at Pancho Magno para sa kanilang baby boy na si Sky. Sa post naman ni Max, mala cowboy look ang birthday boy habang binablow ang kanyang cake. Babala po, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Nakuha na ng isang lola sa Lapu-Lapu City sa Cebu nang inungod-ngod ang ulo ng sariling apo sa baha. Umiiyak at nagmamakaawa na 12 taong gulang na apo habang pilit na nilulubog ng kanyang lola. Binitiwan din ito ng lola kalaunan at agad tumakbo ang bata. Ayon sa investigasyon, nangyari ito noong Marso pero kahapon lang ito na-post sa social media. Depensa ng lola sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office, dinidisiplina niya lang ang apo matapos maligo sa baha kahit pinagbawalan niya. Nagsisisi raw siya sa ginawa. Isa sa ilalim rin sa counseling at monitoring ang bata. Hinalay na hiningan pa umano ng pera ang isang grade 12 student sa Quezon City. Ang suspect, isang lasing na construction worker na agad ding naaresto sa tulong ng mga rumorondang patrol car ng pulis. Nakatutok si James Agustin. Pauwi na sa kanilang bahay ang isang babaeng estudyante nang sundan siya ng isang lalaki sa bahaging ito ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City mag-alas 11:20 ng gabi nung Sabado. Ang lalaki agad na lumapit sa estudyante. Sa investigasyon, sa pilitan umanong isinama ng lasing na lalaki ang 17 anyos na estudyante sa bakanteng lote at doon pinagsamantalahan. Ang biktimang grade 12 student, katatapos lang bumili ng pagkain at school materials. Nung sinundan siya ng suspect, inakbayan siya at tinutukan ng patalim. Siyempre, nagsisigaw po yung biktima, kaya't sinabihan siya ng suspect na huwag kang maingay, papatayin kita. At pagkatapos po noon, dinala po niya doon sa isang madilim na lugar sa loob din po ng subdivision at doon nga po nangyari yung krimen. Nanghingi pa raw ng pera ang suspect sa biktima matapos ang krimen. Pasado hating gabi na makunan sa CCTV ang pagdating ng dalawa sa convenience store. Initially, nagbigay si victim ng 66 pesos and then nakulangan yata yung suspect nang hingi pa ng additional. Kaya nagpunta sila sa convenience store para
pa-cash out. And then, yun nga po, since may mga tao ron sa convenience store, doon po nakahingi ng tulong yung ating biktima. Nahagip din sa CCTV ang paghingi ng tulong ng biktima sa napadaang motorista. Itinuturo pa niya sa driver ang sospek hanggang sa dumating na ang patrol car ng pulisya na rumoronda noon sa lugar. Inaresto ang 32 anyos sa sospek na isang construction worker. Nakuha naman sa bakanting lote ang ginamit niyang kutsilyo. Ayon sa pulisya, 2 linggo pa lang nagtatrabaho sa subdivision ng sospek. Aminado siya sa nagawang krimen. Nagsisisi po ako sa aking ginagawa. Sobra po sir, kasalanan naman po ng alak. Sana po mapatawad po nila ako sa aking nagawa. Nasampa na ang sospek ng reklamong paglabag sa anti-rape law. Ang biktima sumasailalim sa counseling ng Social Services Development Department. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Ngayong tag-ulan, tumataas muli ang banta ng dengue. And while we're waiting para sa safe at effective na vaccine kontra dyan, may nagde-develop din sa Amerika ng mosquito trap na may artificial intelligence. Para saan kaya ang AI nito? Tara, let's change the game! Ang vacation getaway sana ng pamilya ni Nanay Janet nitong bakasyon. Nauwi sa pagpapagaling. 4 kasi sa 5 niyang anak, sunod-sunod na nagkasakit ng dengue. Si Queenie, 12 years old, ang unang nagpakita ng sintomas. Sinundan ng kanilang bunso na kinailangang ma-confine. Umabot ulit ng 3 araw. Ayaw niya na kumain. Sinusukan na lang niya. Hindi rin lusot ang 2 nakatatandang kapatid na parehong na-ospital ng 6 na araw. Sabi ko, naku, ano ba yan? Wala namang katapusan ito. Ang mga anak ni Janet kabilang sa mahigit 130,000 dengue cases na naitala ngayong taon at inaasahang tataas pa dahil sa mga pag-ulan. Kinokonsiderang isa sa mga deadliest animals ang lamok dahil sa mga sakit nilang nadadala tulad ng malaria, Zika at dengue. Kaya bukod sa preventive measures, isang makabagong AI-powered mosquito trap ang dinedevelop sa United States para ma-detect ang presensya ng dengue-carrying mosquitoes. Para mabantayan kung tumataas ang bilang ng mga lamok na may dalang dengue, gumamit ang researchers ng University of South Florida ng artificial intelligence para makabuo ng smart AI mosquito trap. Pwede rin itong early warning device. Identifying where the disease-carrying mosquitoes are is very important because then the public health officials can go there and launch control efforts to prevent further outbreaks. Ang bawat mosquito trap merong attractant para maenganyong pumasok yung mga babaeng lamok. Pagkatapos ito, hihigupin siya ng fan diretso dun sa sticky pad. Tapos, kapag ka nakadikit na yung lamok, kukuha na nito ng litrato o ng imahe gamit ang built-in camera. At dito sa imaheng to, magbabase ang lahat. Yung algorithm na yung bahala na magproseso at mag-identify ng species ng lamok base dun sa kanilang anatomical features. At kung meron ba o posible ba itong magdala ng mga sakit tulad ng dengue. Lahat ng data makakarating sa user nang hindi kinakailangang pumunta sa lokasyon. Bagaman malaki ang maitutulong nito sa pagbabantay sa banta ng dengue, ayon sa mga eksperto, malaki pa rin ang magagawa ng pagprotekta sa ating mga sarili, tulad ng paglalagay ng mosquito repellent at paglilinis ng mga lugar na pwedeng pagbahayan ng mga lamok. There you have it mga kapuso, an innovation para maagapan at mabantayan ang pagtaas ng populasyon ng mga dengue-carrying mosquitoes. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mission accomplished, y'all! Nagtapos man bilang 3rd big placer, feeling like a big winner pa rin ang Chares duo ni na Charlie Fleming at Esner dahil sa pagmamahal na natatanggap nila sa outside world. Isa-isa ring sinagot ng duo ang comments ng netizens sa pagsalang nila sa GMA Integrated News interviews. Makichika kay Aubrey Carampel. Hi, y'all! Atake
Lumaki ang energy ng Chares duo ni na Charlie Fleming at Esnir nang sumalang sila sa GMA Integrated News interviews. Itinanghal man sila as third big placer. Feeling big winner na rin daw sila dahil sa love and support na natatanggap sa outside world. Anong na-feel nyo yung oras na yon nung tinawag kayo na third placer kayo? Ako naman po, I really wasn't expecting anything. I was just happy na po na nabalik na nga ako sa bahay at napasama na sa Big Four. So, I wasn't expecting big winner and whatever runner, whatever place we got, sobrang contented na po ako dyan. Yung pagmamahal nila, big winner na po kami dahil doon. Marami pong big winner material po sa amin. Kaya, on that night, hindi po ako nag-expect. Pero syempre, there's the hope na kasi sobrang lapit na namin, ganyan. Super happy sa mga natatanggap na mga reactions po ng mga tao kasi somehow, super na-appreciate po namin yung mga taong niroot po talaga kami na maging big winner. Isa raw marahil sa kanilang PBB journey highlights ay ang Tapatan Challenge with the evicted housemates. Sabi ng Chares, di raw nila yun pinaghandaan at sinagot lang ang mga katanungan galing sa puso. Yun po talaga yung totoong mga nararamdaman namin at totoong thoughts po namin about the questions po na naiba to sa amin. The only thing I told Esnir was, let's be graceful. Let's handle it with grace. Na hindi kami mag-iinsulto on whatever emotions we will feel. I'm proud of us. Kasi even if we've raised our voices to be heard, we've never given an insult to each and every one of them kasi we still handled it with love po. Sinagot din nila ang ilang puna tungkol sa kanilang naging PBB journey. Si Charlie na pinakabata sa housemates, nasabihang immature. Yes, I misunderstood, but I hope people know that in my generation, a lot of us are misunderstood also. And if they could really give people chances, if they could really give the teens in my generation chances po, they would really get to understand them and get to see the good spots of them, just like how they gave me a chance inside the house po. Pero sa pagbalik niya sa bahay ni Kuya, ipinakita niya ang kanyang maturity and growth. Madalas din siyang mag-share ng Bible verses sa kanyang fellow housemates. Saan nagkagaling yun at such a young age, Charlie? It came from my mom po talaga. When my mom got to know Jesus, she saw he was good, he saw he was amazing po. She shared that to us. Dinadala niya po talaga ako sa Bible studies and I go to church on every Sunday. And ako din po at a young age, medyo na-open na din po talaga yung eyes ko to see the grace of God nga din po. Yung grace that He's given us. And knowing po that it's something good, it's something that's so full of love. Why not share it with everyone? Si Esnir nagulat naman daw na nasabihang playing safe sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi ko po talaga alam paano po nila nasabing playing safe ako. Kasi siguro po, ako lang po yung walang kalaban sa bahay. Feeling po siguro talaga nila na, Hindi, kasi po yung, ako, kilala po talaga ako na nag-bring ng light sa house. Yes. At yun po yung pinakauna ko po talagang... Ikaw talaga yan. Yes. Kumbaga, yun po yung, ako na po yun eh. Yun na po yung pinaka-goal ko po na gusto ko po mag-spread ng positivity sa bahay. At gusto ko po na makapag-share po ng tawanan, laughters, ganyan. Kasi gusto ko po na itong season na to, habang andito po ako, ay ma-love po ng mga tao yung personality ko. At the same time, ma-love po nila ako bilang bakla. Isa naman daw sa ipinagpapasalamat niya ay naging tulay ang PBB sa pagkakaayos ng relasyon niya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. It's a blessing in disguise po for me kasi pumasok po ako ng hindi po okay yung pamilya po namin sa mga pamilya nila. Tapos lumabas po ako na sobrang okay na po kaming lahat. So nagkaroon ng healing, kumbaga? Yes po, may healing at reconciliation po. Hindi man big winners, mission accomplished naman daw sila sa kanilang ipinaglalaban na i-represent ang mga tulad nilang breadwinners at sa kaso ni Esnir, ang LGBTQIA+ community. Yung main goal naman po talaga namin is makapag-share kami ng kwento namin din sa bahay at maka-influence kami, gamitin namin yung platform po namin para sa mga taong nare-represent po namin. Yeah. Para sa mga breadwinners, para sa mga probinsyana, at syempre sa LGBTQIA+ communities. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Thanks, Iya! Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.